Paano ka nagiging buhay na saksi ng turo ng ating simbahan? Maligayang araw ng Sabado Kapanalig. Pasalamatan natin ang Diyos sa isang linggong iningatan niya tayo, ginabayan at pinagkalooban ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya sa huling araw ng buong linggong ito, maglaan tayo ng panahon upang makipagniig sa Diyos sa isang tahimik na panalangin at magpasalamat sa kanyang walang hanggang pagkalinga at awa. Sa araw ding ito, 3 ng Pebrero, ginuguritan natin sina San Blas na isang obispo at martir at si San Oscar na isang obispo. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga banal na ito at sa tulong ng kanilang panalangin, hilingin nating maging buhay na saksi tayo ng turo ng Panginoong Hesukristo. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang tagpo ng paghahabag ni Jesus sa mga taong patuloy na sumusunod sa Kanya at sa mga alagad dahil para silang mga tupang walang pastol sa ating mabuting balita ngayon. Pagbalik ng mga apostol kay Jesus, isinalaysay nila sa Kanya ang lahat nilang ginawa at itinuro. Sinabi naman niya sa kanila, Tayo na sa isang ilang na lugar para mapag-isa tayo at makapagpahinga kayo ng kaunti. sapagkat dooy marami ang paroot parito at hindi man lamang sila makakain. Kaya lumayo sila at namangka na sila lang patungo sa ilang lugar. Ngunit nakita silang umalis ng ilan at nabalitaan ito ng marami. Kaya nagtakbuhan sila mula sa kani-kanilang bayan at nauna pang dumating na lakad kaysa sa kanila. Pagdating ni Jesus sa pampang, nakita niya ang maraming tao na nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at nagsimula siyang magturo sa kanila ng matagal. Nakita ng ating Jesus Maestro ang kapal ng mga tao na para mga tupa na walang nag-aalaga. Pinangunahan siya ng habag sa mga tao. At feel niya ang urgency to solve the issue. Ang pagtuturo ang naging focus niya para sa kanila bilang mabuting pastol. Naging guro siya sa kanyang kawan. Alam niya na nagugutom sila sa katotohanan. Ang Jesus Maestro nga ang modelo ng ating simbahan. Kaya naman may tinatawag tayong Church Magisterium. Ito ang official teaching authority na binubuo ng ating banal na papa at kaisa ng mga obispo. Sa tulong at gabay ng banal na espiritu, gawain nila ang ipaliwanag at pangalagaan ang katotohanan ng ating pananampalataya na base sa banal na kasulatan at ng banal na tradisyon. Alam natin na ang banal na kasulatan ay kalipunan ng mga salita ng Diyos, na ang Diyos mismo ang humirang sa mga manunulat at nag-inspire sa pagsulat. Ang tradisyon naman ay ang pananampalataya na isinalin sa atin ng mga apostol na first-hand nilang natutuhan mula sa ating Jesus Maestro. Ang mga ito ang dahilan na hanggang ngayon, iyakap natin ang pananampalatayang Kristiyano at sa kung paano natin ito maisa sa buhay. Totoo na katotohanan ang bumubuhay at nagpapasigla ng ating diwa, kaisipan, kalooban, kaluluwa. Oo, mahalaga din ang pisikal na pagkain. Pero ang katotohanan hindi lumilipas. Kaya't inaasahan tayong maging buhay na saksi ng turo ng ating simbahan. Hindi lang tayo kawan na tumatanggap, kundi kawan na mga responsable at handang ipagtanggol ang katotohanan ng ating pananampalataya. Nasa atin ang espiritu ng katotohanan para gabayan tayo bilang
evangelizing Christians. Hilingin din natin sa espiritu ng katotohanan na pag-alabin ang ating puso nang makatugon tayo sa mga nagugutom at nauuhaw sa turo ng ating simbahan. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama nyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating panaligan, nananatiling matapat at hindi nagmamaliw magpakailanman.